Higit pa doon sa mga bagay, kung gamot, iniinom mong gamot, may bisa. Pero ito, ang salita ng Diyos, buo, kumpleto. Mararanasan mo, mararamdaman mo ang buhay na ganap, ang buhay na kasaganaan. Ibig sabihin, nakikita sa buhay mo yung sinasabi sa banal na kasulatan, kung ito ay ina-apply mo sa buhay mo, nakikita sa buhay mo, doon pa lang masasabi na may buhay at mabisa ang salita ng Diyos. Yung dating ginagawa mo, ay hindi mo na ginagawa. Dahil may buhay, nagahari na sa puso mo ang buhay at mabisang salita ng Diyos. Iniingatan mo. Itong estudyanteng ito talagang balak niyang magpakamatay. Kaya pala, sabi niya, nung ginabukasan, nakinig ng salita ng Diyos, nag-share ako ng Word of God. Sir, sabi niya, bakit? Kagabi, bisa akong magpakamatay. O bakit? Di sa kanong pengari na yung mga magulang niya, walang araw ni oras na hindi nag-aaway. So nabulit siya, nagmumuha ng lubid. Tapos nagbigti. Anong nangyari sa lubid? Napatid. Imposible, sabi niya. Baka nilagyan na lang ano. Napatid. Diyos, ang kumilos. Hindi, inaya ng Diyos. Sabi ko, nais ng Diyos na mapapambuhay mo, makinig ng salita ng Diyos. Nakinig siya. Napakaganda na mga estudyante mo na naalala mo, yung mga nasyaran mo siya, tapos nagpatuloy. Ngayon, malalaki na nagpatuloy sa pakikinig sa salita ng Diyos. Okay? Sabi ng salita ng Diyos, buhay, matulis, ay buturan ng ating pagkatao upang ilantad ang ating makasalanan at intensyon. Yes, kapag tayo nakakarinig, meron tayong mga bagay na nais ng Diyos na alisin, bawasan. Sinishape tayo, sinishake. No? Kung may coke dito, di ba? Pag ang coke, sinake mo ganyan. Lalabas yung ano. Sinishake tayo. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, inaalis, pinuprune, para magbunga ang ating pagiging tunay na lingkod bilang isang tagasunod ni Kristo.